Ano nga ba ang naging tugon ng mga Pilipinong Metodista sa naging desisyon kamakailan ng United Methodist Church sa Amerika patungkol sa pagtanggap sa LGBT lifestyle katulad ng same-sex wedding at ordination ng mga practicing homosexuals bilang mga pastor at leader ng simbahan? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Kasama po natin ngayon si Pastor Joey Umali, preacher, broadcaster, author po ng 24 na best-selling books, kolumnista sa dyaryo at dati pong district superintendent sa Bulacan ng United Methodist Church. Magandang araw po, Pastor Joey Umali. Sa mapagpalang araw sa iyo, kasamang Pastor Eric, sa ating patuloy na paglilingkod sa sambayanan sa pamamagitan ng iba't ibang plataforma. Opo, napaka-privilege po na makausap ko kayo kasi nung ako po ay nagsisurf nga sa Facebook, napansin ko, dahil friends tayo sa Facebook napansin ko po itong Facebook page ng Autonomy Now. Maaari mo po bang bigyan nyo kami ng idea lang, paano po ba nagsimula itong Autonomy Now? Okay, itong Autonomy Now ay response ng mga leaders ng United Methodist Church dito sa Pilipinas, especially among lay people. Bilang tugon nga doon sa nangyari sa Amerika, sa tinatawag namin yung General Conference, na yan ay dinadaluhan ng mga representatives ng United Methodist Church sa Amerika, sa Africa, sa Europe, at sa Pilipinas. Kung saan doon ay binago ang napakahalagang provision doon sa tinatawag naming social principles. Alam mo, Pastor, itong social principles, bagamat hindi ito itinuturing na church law, hindi ito kasama sa tinatawag naming articles of religion, pero o yung statement of faith. Hindi yon. Pero doon sa social principles, nandun yung aming core beliefs tungkol sa kabanalan, tungkol sa righteousness, tungkol sa justice, tungkol sa relationship sa tao, sa kapwa, maging sa kalikasan. At doon ay binago ang isang very basic, fundamental na bagay sa aming faith. Ito ay yung definition ng marriage. Kasi dati, ang definition ng marriage sa aming social principles, ito ay pagsasama ng lalaki at babae sa isang sagrado at panghabang buhay na relasyon. Pero binago nung nakaraang General Conference na natapos nung May 3 at yun ay effective immediately. Pagkatapos ng General Conference, binago at ganito na ang definition ng marriage. Ito ay ang sagrado at panghabang buhay na relasyon ng lalaki at babae. So parehas-pare kasi dati. Pero ang idinagdag at ng dalawang tao na nagkasundo para magsama bilang mag-asawa. So yung two persons na yon, pwede yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. So binago yon. At ang isa pang malaking pagbabago sa social principles, dati, hindi inaalaw, hindi tinatanggap bilang pastor, lalo na ordinahan bilang elder ng church, yung tinatawag na self-avowed practicing homosexuals. Self-avowed practicing homosexual. Yung bang lantaran, hindi na nililihim at merong karelasyon. Ibig sabihin, lalaki, may karelasyon sa lalaki, babae, may karelasyon sa babae. So hindi tinatanggap dati yan. Pero ngayon, tinatanggap na. Hindi na yan bawal. Kaya bagamat dito sa atin, yung same-sex marriage ay hindi pwedeng i-apply dahil wala pa tayong batas.
Although natatakot tayo, baka sooner or later magkaroon tayo ng batas. So hindi pwede pang gawin dito yan. Pero yung pagtanggap sa mga practicing homosexuals, pwede nang gawin yan. At meron ding mga pagluluwag, Pastor, doon sa social principles na binago, pagluluwag sa abortion. Dati napakahigpit namin sa abortion, pero ngayon pag nagkasundo yung babae at yung kanyang doktor, pwede na niya ipa-abort yung bata sa kanyang sinapupunan. Mas binibigyan ng diin o ng value yung karapatan ng ina kaysa karapatan ng bata na mabuhay. At yung pong dati ay kasama sa tinatawag namin chargeable offenses, yung ground para matanggal ang pastor sa pagkapastor. Opo. Ang isang dating ground ay immorality, tinanggal na yon. Hindi na pwedeng maging ground sa pagtanggal sa pastor ang immoralidad. So dito po ngayon sa Pilipinas, ay nabuhay, isinilang itong Autonomy Now movement bilang pagpapahayag na hindi tinatanggap yung mga pagbabagong yan. Kaya nagsimula po yung autonomy movement because of that. Pero meron pang mas ibang dahilan, Pastor. Ito yung pong self-determination, self-governance. Kasi ang UMC sa Pilipinas, UMC is a US-centric. Kung ano yung mga pagpasya ng Amerika, kailangan susundin namin. Ano? So yung decision na yan, hindi pang Amerika lang. Ay, hindi lalabas, po. ini-expect susunod kayo dito. Yes, kasi ang binago nga ay social principles na lahat ng United Methodist Church dapat sumunod doon. Effective immediately. Effective immediately. Kaya lang dito nga sa atin, yung effective immediately, hindi pwedeng gawin immediately yung same-sex marriage dahil wala pa tayong batas. Pero halimbawa, kung sabihin nung hindi kami naman po ay magpapaano lang, church wedding lang, blessing lang. Halimbawa, may lumapit na pastor, so hindi siya kukuha ng tawag diyan ng lisensya. Krasam. Oo, hindi siya kukuha. O yung lisensya magkasal. O hindi siya ibig sabihin hindi i-register sa government, pero sa church lang ay hindi pwedeng tanggihan ng pastor 'yun. Kasi yun na ang itinatadhana sa aming social principles na iyan ay effective immediately. Ngayon, meron dito sa amin ngayon so merong grupo na nagsusulong ng Autonomy Now. Yan po ay pagkalas sa United Methodist Church dahil nga sa isyong ito at issue on sexuality at yung sinabi ko, yung self-determination, self-governance. Ngunit ito pong grupong ito, bagamat aalis sa UMC because of all these issues, ay mananatiling Methodist. Yung pong purong Methodista na ipinangaral ni John Wesley, na siyang natutuhan namin na ipinasa sa amin ng aming mga ninuno, ng mga pastor noon pa, nais naming manatili doon, Pastor. Yung Wesleyan tradition, Wesleyan doctrines, Wesleyan practices. Humihiwalay lang kami sa UMC, ngunit mananatili kaming Methodista. In fact, kung tutuusin, yung UMC ang humiwalay sa Methodist doctrines and Methodist practices. Kasi binago nga nila yung mahabang panahon na itinatakda ng aming social principles sa issue ng sexuality at yung homosexuality, yung same-sex marriage, yun ang kanilang binago. Ngayon, dito po ay yung aming mga leaders, especially yung aming mga bishops, ay they are espousing for regionalization. Iba yon sa autonomy, yung regionalization. Kung regionalization ay bagamat in-approve na yon sa General Conference, kailangan i-approve ng mga annual conferences katulad dito sa Pilipinas. Dahil lang isa daw itinatadhana doon ay regional conference ng Pilipinas, katulad ng Amerika, pantay na daw, pantay na. At pwede nang gumawa ng sariling discipline, Book of Discipline, tawag namin dyan, pag naging regionalized na ang Pilipinas, which will take from 2 to 12 years. Mahaba. Yeah.
Yung 2 years, napakahaba na nun, ha? Marami nang hindi makapaghihintay ng 2 years. Eh. De, lalo pa kung aabot siya ng 4 years, 6 years, 8 years, or 12 years. So doon po ay pwede raw gumawa ng Book of Discipline na hindi tatanggapin yung mga pagbabago sa social principles. Kaya lang, ang problema doon, Opo, yung, kasi parang yung lalabas, may oo, kanya-kanya kayong book of discipline. Hindi ba yun. okay yung compromise solution na yon? Yun nga po ang isang problema kasi mismong yung presidente ng Council of Bishops, lahat ng obispo ng United Methodist Church sa buong mundo, sinabi niya na ang pwede kayong gumawa kapag kayo naging regionalized na, pwede kayong gumawa ng inyong Book of Discipline. Kaya lang, ang pwede nyong baguhin yung mga non-essential matters. Ibig sabihin, yung mga pertaining to administrative matters, like yung mga strategy ninyo tungkol sa evangelism, witness, mga ganyan. Pero hindi ninyo pwedeng gawin, baguhin yung essential matters like social principles. At itong issue ng LGBT ay kasama dun sa Sa essential social matters. sa essential matters. Yeah. Kaya hindi pwedeng baguhin yan yung social principles. Sinabi ko kanina, yung mga issues yan, nasa social principles yan, na yun ang Opo. binago. Sabi nung kung paniniwalaan namin, yung sinabi nung presidente ng Council of Bishops, hindi pala pwedeng baguhin yun. Even with the regionalization. Even with regionalization. Ngayon, sa amin naman, granting na mababago nga. Kaya lang, saan ka nakakita ng isang, kasi kahit na kami regionalized conference, kasama pa rin kami sa United Methodist Church. Sa Opo. kabuuan, kasama. Saan ka nakakita ng isang samahan ng mga iglesia na magkakaiba ang standard ng holiness and morality? Doon sa isa ay sagrado yung same-sex marriage. Sa isa ay hindi sagrado. Sa isa ay sumusunod sa sinabi ng Panginoon na yan ay hindi katanggap-tanggap. Yung isa ay sinasabi nila katanggap-tanggap yan. Pwede sana kami magkaiba doon sa mga ibang bagay. Pero yung Strategies, pwede pero yung magkaiba. sa standards ng holiness, kasi di ba binanggit ko sa iyo kanina, ang kasal ay sagradong pagsasama. Opo. Sagradong pagsasama ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. So you will now accept that that is a sacred union. Magkakaiba. Kaya sabi namin, kahit na yan ay baguhin, at kung babaguhin man natin yan, mga 2 years pa, kung totoo na magagawa ng 2 years, sa loob ng 2 taon, yakap-yakap natin yung ganyang paniniwala. At kung pwede nga baguhin, ay darating din tayo doon sa tanong na, bakit magkakaiba kayo? Yung basis ng unity ninyo, parang, bakit ganun? Di ba, ang pinakamatibay nga na basis ng unity, magkakatulad kayo ng paniniwala sa pinag-uutos ng Diyos, magkatulad kayo na sumusunod sa kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, kung ano ang kanyang halimbawa, malinaw naman sa Biblia, di ba? Na ang kasal ay ang pagsasama ng lalaki at babae. Actually, Pastor Joey, ang family ang strength ng church. That's right. Kung dito makompromiso pagdating sa family, ay apektado ang buong church. Very basic, foundational, di ba? The smallest unit of society, the smallest political unit of any society. Kaya hindi baliwalain, hindi pwede sabihin, ano lang naman yan non-essential ba yun? Napakabigat nitong sitwasyon na to. Bago tayo mag-usap tungkol doon sa stand ng autonomy now pagdating sa LGBT, ano po ang naging impact nito? Doon lang muna sa US. Ano po naging impact nito sa US ng decision nila to change itong mga importanteng bahagi na ito ng Book of Disciplines? Yeah. Sa US, actually, bago pa mabago yan, itong General Conference, last week ng April hanggang first week ng May. Ngayon, kailan lang, bago pa yan, dahil alam nila na mananalo na yan, mahabang panahon na pinag-uusapan yan na tanggapin na ang same-sex marriage. So, ang General Conference namin every 4 years. Every 4 years, nananalo yung no.
same-sex marriage is incompatible with Christian teaching. So nananalo siya, pero paunti ng paunti ang lamang. Paunti ng paunti ang lamang. Ngayon, yung mga nasa Amerika, bago pa ang General Conference, humiwalay na sila. Precisely because of that issue. At ngayon, merong 7,600 churches ang humiwalay sa UMC sa Amerika. Yung iba sumapi doon sa tinayo nila na tinatawag na Global Methodist Church. Yung iba ay naging independent. Dito rin sa atin, meron nang umalis noong paman bago pa mangyari yung General Conference. Like Taytay. Taytay United Methodist Church is a big church. Pero humiwalay na sila noon pa man at tinatag nila ang Taytay Methodist Church. So, kumbaga ay naramdaman na rin nila yung impact sa Amerika. Ilan po ba ang churches sa UMC sa Amerika bago kumalas itong 7,000 churches na to? I think 36,000 local churches. So, meron ng mga, that's more than 20%, di ba? Opo, mabigat na yun. Mabigat yun, oo. Ano po nag-contribute sa pagbabago ng pananaw? Sabi ninyo, pinagbobotohan, no every conference. Tapos paunti ng paunti yung boto. Ano ang nagtulak? Bakit nanalo? Opo. Okay, ang una ay before the General Conference, binanggit ko sa iyo, may mga umalis na. Hindi na hinintay. Tapos sa Africa, napakaraming delegado na hindi naka-attend sa General Conference because of the issue of visa. Ang sabi ng mga ilang African delegates, hindi raw pinadala ng maaga ang mga requirements. Kaya kinapos sila ng panahon. Yung Africa talagang tutol yan dyan. So, isama mo yung noon ay nung nakaraang pag-usapan yan, halos 50 votes na lang ang lamang na nung tatanggapin yung same-sex marriage. So nung umalis yung mga grupo na yan, halos sigurado na talaga na mananalo. Yun nga nangyari. Nanalo. At napakarami pang mga naging pagbabago bukod dun sa tinanggap sa same-sex marriage, tinanggap ang practicing homosexuals, pwede ng pastor, pwede ng i-ordain, niluwagan ang mga patakaran, grounds sa abortion, tinanggal ang immorality bilang chargeable offense, bilang ground ng pagtanggal sa pastor. So, napakarami. Malaking reinterpretation ng Bible ang ginawa dyan, Pastor Joey. Yeah. That's why we believe the United Methodist Church, because of these changes, is no longer the United Methodist Church we used to know. Yung bang United Methodist Church na minana namin mula sa mga teachings ni John Wesley. At si John Wesley ay talaga namang siya ay Bible-based. Ang mga teachings niya ay base sa mga katuruan ng ating Panginoon. Sa aming pagtingin sa Autonomy Now, hindi na ito yung iglesia na pinagkatiwalaan namin. Kaya talagang ito na, hindi nyo na nakikita na ang solusyon ay regionalization. Hindi na namin nakikita ang solusyon yon. Ang solusyon ay talagang pumalas sa UMC, mag-stay as Methodist, magtayo ng Autonomous Filipino Methodist Church. So actually, hindi kami sabi na nagsisisid daw kami. Hindi kami nagsisisid sa Methodism. Kami nga yung gusto naming manatili yung wagas, dalisay na Methodismo na ipinamana ni John Wesley. Kaya lang ito ay pinulyut ng sobrang US liberalism. Ito yung problema dito, yung liberal Christianity. When you say liberal Christianity, ano ibig sabihin po ninyo? Well, ito yung kung ano yung kulturang nangingibabaw, yan ang dapat nating suportahan, yan ang dapat natin tanggapin. So dito walang absolute truth. Walang culture ang masusunod. Pagka kayo'y nagkasundo, okay na yan. Kayo'y nagkaisa, okay na yan. Hindi na dyan kinukonsider, yan ba ay pinapahintulutan ng Panginoon? Yan ba ay naaayon sa salita ng Diyos? So,
Alam naman natin itong liberalism. Yan yung Mhm. tinatawag din natin liberation theology, liberal Christianity. Ang nangyayari dyan, yung kultura Ang ay nananaig. hubog sa salita ng Diyos. Sa halip ng Opo. salita ng Diyos ang humubog sa kultura. Mm. So, Mahalaga po yung kaya, sinabi ninyo, hindi ang kultura ang dapat humubog sa salita ng Diyos o sa ating pagkakaunawa sa yeah, salita ng Diyos, kundi ang salita ng Diyos ang uhuhubog sa yeah, ating kultura. tama po. So, meron pa nga sinasabi yung hindi ang hindi ang church ang magsasabi sa Bible kung anong dapat niya ituro. Ang Bible dapat magsabi sa church kung anong dapat niya ituro. Mhm. So, Well, mm, opo, patungkol po dun sa sinasabi yung tinuturo ng Biblia, ano po ba ang inyong stance tungkol sa LGBT? Kasi some of yes, our yes. kababayan sa LGBT might think na you were Oo. discriminating them or you hate them. Ano po ba ang Yeah. inyong malinaw na stand pagdating sa lesbian, gay, bisexual, transgender community po natin? Yes. Actually, minamahal namin ang mga LGBTQ plus. Queer. Oo. Queer, queer, questioning. Plus, napakadami. Kaya nga may plus. Hindi, lahat, kasama na dyan kung ano pa mga madidiscover later on. Mahal po namin sila. At hindi namin sila itataboy. Kailangan nila ang ministry ng church. Pero dahil mahal namin sila, hindi namin sila iiwan kung saan sila naroon. Kailangang maibalik sila sa disenyo ng Diyos. So yun po yung pagbabagong gusto namin mangyari. Mabalik sila sa disenyo ng Diyos. At marami namang nangyari ng ganyan, di ba? O halimbawa, Opo. si Fanny Serrano, si film director Cesar Buendia. Buendia. Marami na nang makilala nila ang Panginoong Hesus. Bagamat sila pwede pa rin silang effeminate, pwede pa rin yung yung mga external nandun pa rin, pero sa loob na bago na, no? So sila mismo nagsasabi hindi pala tama. Hindi ito ayon sa disenyo ng Diyos. So Mhm. po yung iba, pwedeng ginagamit na issue yan na kinamumuhayan ninyo. Hindi po, mahal po namin sila. Hindi ba ganyan din ang Panginoong Hesus? Ang Panginoong Mhm. Hesus, mahal niya tayo kahit tayo makasalanan. Pero hindi niya tayo iniiwan sa pagiging makasalanan, binabago niya tayo. He will not condone us, He will Yes, change us. He Di will tayo change us. kukonsintihin, babaguhin tayo. Yes. Yun, Opo. yun ang demonstrasyon ng talagang pagmamahal. Kaya Opo. yun ang gusto naming ipakitang pagmamahal dito sa komunidad na ito ng LGBTQ, meron pang asexual plus, na mahal namin sila, tutulungan namin silang magbago ayon sa disenyo ng Diyos. At ang disenyo ng Diyos, paulit-ulit Yan. nating sinasabi, ito ang original na disenyo ng Diyos. Ano po ba ang disenyo ng Diyos? Well, ang original na disenyo ng Diyos, nagmula pa doon sa Genesis, ng likain ng Diyos, si Adan at si Eva. Sabi doon ay ating likain ang tao bilang lalaki at babae. Pagkatapos, hindi ba, sila ay nagsama bilang mag-asawa, lalaki at babae. O sabi ng Bible, pinagpala sila sa kasinabihan na humayo kayo't magparami. So kasal Pakarami. itong si Adan at si Yes. Eva. Tapos yan din ang sinabi ng ating Panginoon. Di ba, inulit nga ng ating Panginoon yan eh. Yung, Opo. dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang magulang at sila'y magsasama ng kanyang mag-asawa at sila'y magiging isa. At Yan ang disenyo. yun ang disenyo at napakaraming mga verses na pwede nating banggitin sa banal na kasulatan na talagang yung homosexuality ay hindi ito ayon sa katuruan ng Diyos. Meron ngang ginagamit na term dyan, yung karumalduman, di ba? Yung ganong uri ng pagsasama. So, binabalik natin sila. Nais natin balik sila sa disenyo ng Diyos ayon sa mababasa natin sa banal na kasulatan at ayon sa ipinangaral din ng ating Panginoong Hesus. Pastor Joey, meron nagsasabi ganito, ang pagiging homosexual per se,
Mm. hindi yun ang pinagbawal ng Bible, kundi yung pamumuhay bilang homosexual, yung pagkakaroon ng relasyon ng lalaki sa lalaki, Practices. babae sa babae. Yun Yes. po ba, sang-ayon po kayo doon? Sang-ayon kami roon. Kaya nga, hindi naman sila mismo bilang tao kundi yung practices. Mhm. Tulad ng sinabi mo, yung practices ng mga homosexuals, yun ang hindi natin tinatanggap, no? So, pwede silang maging ganun pa rin, yung kanilang tendency ay ganun pa rin, pero pwede naman silang mamuhay ng merong purity, yung blessed singleness, di ba? Mhm. Kahit nga hindi sa homosexuals, ganyan din tinuturo natin sa lalaki o sa babae na kung hindi pa kayo kasal, kailangan i-preserve ninyo yung inyong blessed singleness. Opo. So kumbaga, consistent yung standard. You're Yes, not oo. applying a different standard on them kumpara sa mga heterosexual. Yes. Kumbaga, pag Oo. single, manatiling banal, Yes. pure. At kung may asawa naman, manatiling tapat sa inyong asawa. Yes. Oh, yeah. So Yung hindi may magkaibang standard kundi iisa lang kita, talaga ang oo. standard. Opo. Oho. Meron nga mga nagsasabi niya, teka, yung hindi niyo pinapansin yun nga, heterosexual na hindi tapat sa kanilang mga asawa, ba hindi. Yan ay kasama dito sa hindi dapat, di ba? Or yung Mhm. hindi pa kasal na nag-i-engage sa mga sexual activities. Hindi ba, Pastor Eric, ito ang nakakatakot. According to statistics, dumadami ng dumadami ang mga teenagers natin na sexually active. At Opo. dumadami rin ang mga teenage pregnancies. At hindi lang yun, dumadami ang nagkakaroon ng HIV Yes, infection. because At of that. ang lumalabas ay 8 out of 10 sa mga infection na ito ay male having sex with males. Yeah. Kaya napakaraming mga ibubungan yan, yung kasalanan na yan, yung paglabag na yan sa disenyo ng Diyos, napakaraming ibubunga sa lipunan. Mhm. Kung hindi titindig ang Opo. iglesia dyan, O, paano tayo? mhm. Kung magpatiunod na lang tayo for the sake of unity, Unity. anong pwede mangyari sa atin? Well, yan nga, babagsak talaga ang moral fiber natin. Sabi mo nga kanina, very basic yung family. Sa Mhm. family nagsisimula yan sa marriage, di ba? Opo. Napaka-basic niyan. Kung yan ay sisirain natin yan at lalayo tayo sa disenyo ng Diyos, meron pa bang meron pa bang mas matalino sa Diyos? Yan ang disenyo ng Diyos Dapat sundin natin pagkat alam ng Diyos kung anong kanyang ginagawa. Alam Mhm. ng Diyos kung ano yung tamang disenyo para sa atin. Na yun Mhm. ang binabali ngayon ng modern living. Itong tinatawag nating liberalization. Pero Pastor Joey, let's assume that they have the best interest of people in mind. Hmm. That these people na mga nagpursue nitong same-sex marriage sa Methodist ay dahil sa kagustuhan lamang nilang maramdaman nila ang pag-ibig. Uh, let's assume, no? Let's assume just for the sake of Hmm. argument. Uh, ito bang kung akusahan kayo na diskriminasyon, kung akusahan kayo na ito ay kumbaga ay lalabag naman dun sa ethics ni Lord na love. Hmm. Diba? Kasi nga si Lord daw is very accepting. Ano po isasagot ninyo dun? Well, ang sasagot lang namin dyan, kailangang maunawaan nating mabuti kung ano ang mga utos ng Diyos at kung ano ang Diyos. So tama ka, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Opo. pero siya ay Diyos din ng kabanalan, Diyos din siya ng kaayusan, Diyos din siya ng katarungan. Kaya Mhm. dapat yan ay lagi nating kinukonsider sa pagbibigay natin ng anumang pag dito paghuhusga Pamamalakad sa church, o pakikitungo sa pakikitungo lipunan. sa lipunan, paggawa ng anumang mga regulasyon, dapat Mhm. laging
laging nababalansin natin yan ayon sa tunay na kalikasan ng Diyos. Tulad ka ng sinabi ko, Mhm. ang Diyos ay talagang Diyos ng pag-ibig, pero yung mismong pag-ibig na yun ang dahilan, bakit niya tayo tinatransform? Bakit niya tayo binabago? Otherwise, kung yung puro pag-ibig lang, sige, kung anong gusto nyo, gawin nyo. Oh, Di ba? kung saan ka masaya, Kung saan suportahan ka ka ka. masaya, suportahan kita. Pero kanina sabi nyo, siguro para iklaro lang, baka ma-misquote kayo eh. Okay lang kung sila ay effeminate, Yes. hindi lang yung practice. Eh, Mm. gusto lang natin linawin sa ating mga Mm. taga-subaybay, hindi natin sinasabi na homosexuality is mas mabigat na kasalanan kumpara sa mga kasalanang nagagawa ng mga heterosexual na katulad Mm. natin. Yeah. Pare-pareho lang po tayong Parehas. broken sa Yes. harapan ng Panginoon. Iba-iba lang ang manifestation. Yes. At naintindihan po natin yun. Eh pagdating po sa ordination, siyempre kadugtong na yan. Yeah. Kung papayagan mo ang same-sex wedding, ay kakibat naman ng ordination na ng mga practicing homosexual. Yeah. Ano po ang Actually, inyong argumento against it? well, unang-una nga dahil yung homosexual practices ay hindi katanggap-tanggap sa atin dahil yan ay maliwanag na taliwas sa utos ng Diyos, ay hindi rin natin pwedeng tanggapin yon na mismo, isipin mo, pastor ka na ikaw ay pastor ng kawan, tapos ikaw ay practicing homosexual, Mhm. tatanggapin ka bilang pastor, at ikaw ay iuordinahan bilang pastor, ano ang ipinapangaral mo sa mga young people? Anong ipinapangaral mo sa mga teenagers na members ng church? Anong sinasabi nito? Di ba? Napakabigat na mga implikasyon yan, pastor. Mhm. At mangyari nun, like sheep, like shepherd. Of course. Yeah. Opo. Oo. At ano to, dahil lamang kaya nila sinabi, yung mag-ordain ng pastor na practicing homosexual para sila na lang ang mag-conduct ng same-sex wedding. Ganun ba yung logic nila doon? Kung bakit nila pinayagan, or it is to set a trend na talaga na ipapakita full acceptance. Pinantay na ang homosexual sa heterosexual pagdating sa posisyon sa church. Doon sa Amerika, sa UMC mismo, nung hindi pa tinatanggap yung ordination ng homosexuals, practicing homosexuals. Kasama yan sa hindi nga tinatanggap dahil hindi siya compatible sa Christian teaching. Pero nitong Mm. mabago, siyempre binago na lahat yan. Pwede nang magawa ng same-sex wedding sa loob ng church ng UMC. Pwede nang maglagay ng pondo to promote homosexuality. Dati bawal yan eh. Gagamit ka ng pondo ng church. Ngayon, pwede na. Kasi nga, dapat uh, dapat Suportahan. suportahan. No? Halimbawa, saan pwedeng mangyari yung pagsuporta sa kanila sa pamagitan ng pondo ng church? Well, pwedeng gamitin sa kanilang mga training na tungkol sa kanilang mga pinaniniwalaan. Pwede yan. O Or, yung pagsuporta ang sa isa nga, Pride March? yan, pwede yan. Or yun nga, napakadinaw nun, yung magkakasal sila sa loob ng church, Mhm. pwede na. Yung sa Amerika, na meron ng batas ng same-sex marriage, magagawa nila yon. Tapos ang isa pa pala, Opo. dati ay yung tinatawag naming yung gender equality, na dapat ay, halimbawa, kapag ikaw ay magagawa ng mga groups sa council, sa board, dapat ay meron yan na dapat hindi pwedeng puro babae, hindi pwedeng puro lalaki, dapat merong babae, merong lalaki. Mhm. Ngayon, because of this, na pagbabago doon sa social principles, kasama na ngayon doon sa pagdetermine niya ang gender equality, yung ika-third sex. O Yung, yung LGBT? dapat meron ka na rin doon
sa iyong mga boards, councils, committees, dapat represented sila. So yan yung mga isa pang mga bunga niyan, mga magiging pagbabago. Pero Pastor Joey, wala pa naman nga tayong batas tungkol nga sa same-sex wedding. 'Di Oo. ba? Oo. Bakit tayo maalarma? Matagal pa daw yan sa Pilipinas eh. Well, ang isa nga namin sinasabi doon, hindi natin tinatanggap dahil lang sa hindi natin pwedeng gawin, dahil Mm. wala tayong batas. So, isang question, paano kung may batas na? Gagawin natin? Pangalawa, whether yan ay may batas o walang batas, yan ay labag sa kautusan ng Diyos. Kaya kahit na hindi natin yan ginagawa, hindi natin dapat tanggapin. Because the fact Mhm. na yan na ang nilalaman ng social principles ng United Methodist Church. Abe, bilang kasama sa United Methodist Church At United at Methodist Church. United Methodist Church, dapat na tanggapin natin yung paniniwala na yan kahit hindi mo pa ginagawa. Di ba? Mhm. So, alam naman natin na hindi naman lahat ng legal ay moral eh. Oh, Oho. di ba? Ang mas Opo. mahalaga sa atin yung moral. Yan ba ay ayon? Yung sinasabi ngayon, sa panahon ngayon, relative ang morality, walang absolute morality. Pero hindi tayo naniniwala doon. Tayo naniniwala na ang morality ay anumang nakasalig sa salita ng Diyos, anumang bagay na itinuro at ginawa ng ating Panginoong Hesus, yun ang dapat pagbatayan natin na kung ano ang moral. Mhm. Pag sinabi nating relative, ang ibig sabihin sa ating mga giliw na taga-subaybay, pag sinabi absolute, anumang kultura, anumang lugar, anumang panahon, constant yan. Yes. Absolute yan. Hindi maaaring baguhin yan. Subalit pag sinabing relative, ay panapanahon yan. Pwede magbago yan, Oo. depende sa takbo ng ihip ng hangin. Tama. Oo. Tulad Opo. nung, alam mo, meron nga mga nagsasabi na yun daw heterosexual marriage, yung kasal ng babae at lalaki, hindi naman daw yan base sa salita ng Diyos. Kung hindi Mhm. sa kultura, cultural daw yan. Hindi raw yan, hindi raw yan, wala daw yung kinalaman sa doktrina. Anong problema Cultural. sa ganung approach sa Bible? Kasi pag ginawa mo, sinabi mong yan ay cultural, pupunta tayo doon sa sinasabi natin na relative. Sa kultura namin, tinatanggap yan eh. Okay yan. Sa kultura mo, hindi tinatanggap. Okay din yan. Pero sa And atin nga, oo. what keeps us from other parts of the Bible? Sino magtatakda kung alin ang cultural at alin ang hindi? Alin ang applicable at Right. alin ang hindi? Mm. Mm. So Kaya, napakabigat nito. oo. Opo. Ibig sabihin, alam mo, hindi lang ang United Methodist Church. I think ang Christianity, yan ang hinaharap na mabigat na problema, itong liberalism. Yung morality, it's walang absolute morality. Relative ang truth. Mhm. Relative ang kultura, ang dapat na sinasaalang-alang. Alam mo, ang isa pa nga pala, Opo. gusto ko maganda, kasi ang isang napakagandang iniwan ni John Wesley, yung tinatawag na Wesleyan quadrilateral. Opo. Sinasabi ni John Wesley, yung may kinalaman sa ating pananampalataya, ay merong 4 na bagay dyan. Mhm. Kasulatan, scripture, reason, Katwiran, katwiran, reason, tradition, at kaugalian, personal experience. karanlasan. Oh. So sabi ni John Wesley, yung 4 na yan ay meron niya, yan ay yung may kinalaman sa ating pananampalataya. Dapat yung 4 na yan, sinusuri mo yan sa 4 na yan. Pero hindi equal yung quadrilateral. Yung scripture, yung word of God, lagi siyang supreme. Ibig sabihin, dapat makakatulong lang yung katwiran, yung kasaysayan, Kaugalian, at yung karanasan. Dapat kasaysayan. makatulong lang doon sa pagkaunawa mo sa salita ng Diyos.
Pero hindi niya pwedeng baguhin kung ano yung salita ng Diyos. So kung yung tatlo na yon, kahit na mas marami sila, yung tatlo na yon ay labag doon sa salita ng Diyos, hindi dapat tanggapin ng isang tagasunod ni Jesus. Kasi Mhm. supreme yung salita ng Diyos. Suprema Scriptura ang tawag doon. So, yun ang sinasabi ng mga nitong liberal theology. Yun ay kang ano ng tradisyon, yun ang ano ng katwiran. Ha? Ito ang sinasabi ng personal experience. O edi yan ang sundin natin. Mm. Labag sa salita ng Diyos. Mm. To summarize, no? So yung kasulatan, karanasan, kasaysayan, at saka yung katwiran. Yes. Yun yung Quadrilateral. quadrilateral Uh, na kumbaga ay ito yung approach ng Wesleyan pagdating sa titaw na systematic theology sa faith and practice. yes, Kung right. ano ang paniniwalaan at ano ang pamumuhay. Yes. Pero yung katwiran, yung karanasan, at yung kasaysayan ay it will only inform Yeah, our understanding ng kasulatan pero hindi niya pwedeng laktawan o higitan ang yes, itinuturo ng kasulatan. that's right. Very, Mhm. oh, At yung kasulatan, kung anong tinuturo nito, kumbaga, i-contextualize lang natin sa ating kasaysayan. I think that's historical yeah. theology. At doon sa katwiran. Mm, At yung ating karanasan, tinitingnan natin kung, kumbaga, di ba, kahit sa DZAS, meron tayong mm, ganun eh. mm, Yung the unchanging word, proclaiming the unchanging word to the changing world. yeah. Yun ang kailangan nating matandaan. Hindi Yes, nagbabago ang kasulatan, mm, kundi yung ating karanasan. yes. So, Opo, pero hindi na-employ ito dito sa desisyon na ito ng UMC. yan nga ang Pastor ano, Derek. mas nananaig na yung tatlo, yung especially yung tradition, yung Mhm. kultura. Oh, yung karanasan. Opo. Karanasan. Yan ang kultura, yan ang pag-iisip, takbo ng pag-iisip, at mga karanasan ng mga tao doon sa US. Kaya sa Mhm. kanila ay okay yung same-sex marriage. Mhm. Ngayon na pastor, Opo. um, ako ay isinilang na Methodista, United Methodist Church. Ang aking mga anak lahat bininyagan sa UMC, kinasal sa UMC. Kaya ako'y nalulungkot sa nangyayaring ito. Hindi Mm. madali itong karanasan namin. Um, pero tulad ng aking sinabi, humihiwalay ang autonomy now, kakalas, hiwalay sa United Methodist Church, ngunit mananatiling Methodist. At Opo. hanggang ngayon, ipinagpipray pa rin namin, marugdob na ipinagpipray, na sana kami magkaisang lahat ng mga Methodista dito sa Pilipinas sa pangunguna ng aming mga bishops at mga leaders, sapagkat kung kami ay sama-samang titindig bilang isang autonomous church, ay hindi mangyayari itong ganitong paghiwa-hiwalay. Sapagkat Opo. tatayo kami bilang isa, katulad ng mga ibang mga United Methodist Churches sa Europe at sa Amerika, at sa Europe and Africa. Africa. Opo. Tumindig sila bilang isa, kaya sila'y lumabas na magkakasama. Yun din po ang hanggang ngayon ay pinagpipray namin. Mhm. Magkaisa sa layuning ito upang hindi lamang po doon sa issues on sexuality, kundi kami ay tumayo bilang autonomous church. Maranasan namin yung self-determination and self-governance that we Filipino Methodists will chart the future of the church. Ang gusto nating linawin dito kasi ako sa akin dito pananaw ko po ito, Pastor Joey. Yung pong minsan pag ganitong may mga paghihiwalay ay ang sinasabi may mga politika diyan, may mga nag-aambisyon lang diyan Mm, sa pwesto. Yan ang minsan kumbaga may mga akusasyon na yung issue ng doktrina ay smoke screen lang. mm, But it I'm not speaking for your critics, and this is my from an observer point of view, hindi lang sa nangyayari mm, dito po sa UMC kundi kahit sa mga churches yeah. na kapag
nagkakaroon ng mga church splits. Ang pinag-uusapan ay ang doctrine daw ay smoke screen lang para lang ma-justify yung split. Hmm. Kung ibabato ho sa inyo yun, ano po ang inyong magiging kasagutan? Una-una, marami na rin pong mga split na nangyari sa United Methodist Church dito sa Philippines. Pero lahat ng iyon ay personal ang reason, political ang reason, hindi nagkasundo yung mga leaders, so nagtayo na iba. This is the first time na ang dahilan ay doctrinal. Ang dahilan ay yung core beliefs ng very basic and foundational. At Opo. kung meron man pong isang dahilan kung bakit ako'y sumama dito sa movement na ito. Kung tutusin, retirado na kayo. Dapat nga ako ay namamahinga na at ayoko nang masama sana sa ganito, ay yung pong leadership ni Chief Justice Puno. Opo. Pagkat nakita ko sa kanya, ano pa ba nga hanapin ni Chief Justice Puno? Alam nyo, ang ginawa nga ni Chief Justice Puno, yung mga ibang asosasyon na siya ay chairperson, binitiwan niya. Kasi sabi niya, gusto niya yung last remaining years ng buhay niya, ma-focus siya sa church. Lalo-lalo na ito pong laban na ito na manatili tayo sa Methodist Church, doon sa Wesleyan tradition and Wesleyan doctrines. Parang yung kanyang spirit nasa rin sa akin. Ako rin, retired na eh. So, ano pa ba ang hahanapin ko? Ang So, pinagkaiba nyo ni CJ Puno, Chief Justice Puno, laiko siya. Lay ako person siya. Kayo po ay naman. pastor. Pero So, makikita natin no, na he's devoting the last years of his life, supposedly enjoying his retirement, yes. to stand for the truth. Like you. Ganun din po ako. Yun din ang pag-uusap namin ni Ate Digna. Sabi ko kung ito yung last assignment ko kay Lord bago niya ako kunin, I'll do my best. Yung pangarap ko na maitayo ang isang Filipino Methodist Church, sana ay maganap within my lifetime, which is not really long. Sa biyaya po ng Diyos. Yes. So ano po ang inyong panawagan sa mga kapwa niyong Metodista? I understand that bilang pagtatapos po, I understand that Autonomy Now is a new organization or movement. Ano po ang inyong panawagan sa mga kapwa niyong Metodista na sa ngayon po nagtitimbang pa po at sa kabuuan po ng United Methodist Church sa Pilipinas? Ano po ang inyong panawagan? Ang aking pong panawagan, aking pakiusap, yun naman pong mga obispo namin ay nagsabi na we are still in the process of discernment. Sana po ay maging malaya ang bawat isa, anumang grupo. Kung ang sinusulong namin ay Autonomy Now, merong sila ay sinusulong ang regionalization. Bigyan ng laya na pag-usapan, marinig ng mga tao. Ano ang pagkakaiba? Ano ang mga advantages nito? Ano ang mga disadvantages nito? Mag-usap tayo bilang magkakapatid at pag nakita natin kung ano yung talagang naaayon sa salita ng Diyos at makapagbibigay ng pinakamataas na glory sa Panginoon, tumindig tayo ng magkakasama. Kahit po tayo magkakaiba ngayon ng posisyon, ang aking pakiusap, sana'y manatili yung paggalang natin sa isa't isa, manatili yung pagmamahal natin sa isa't isa, sapagkat ako po'y naniniwala, Pastor, pansamantala lamang itong pagkakahiwalay na ito. Ako'y naniniwala, by the grace of God, muli niyang pag-iisahin ang mga Metodista sa Pilipinas at maging sa buong mundo upang maipagpatuloy namin yung napakagandang ipinamana ni John Wesley sa Christianity, mga aral na talagang nakasalig sa salita ng Diyos. Marami pong salamat, Pastor Joey, at it's a privilege po na tayo po yung magkausap po sa napakahalagang bahagi na ito. Aniniwala ko, historical po ito sa buhay po ng ating po mga kababayang Metodista. Maraming salamat, Pastor, at nawa ay patuloy na yung aming pong karanasan bilang isang iglesia
ay magbigay din ng gabay sa alinmang o anumang iglesia na maaaring dumadaan na rin sa ganitong uri ng problema dahilan sa banggaan ng liberalism at ng scripture. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Kami po ay napapakinggan sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol Region at sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Huwag po ninyong kakalimutan mag-subscribe sa amin pong YouTube channel at i-follow kami sa Facebook at sa Spotify. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.